mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Yung MKG Films, this is our first produced movie, short film, but hopefully by next year, yung full-blown na talaga na movie with a partnership ng mga malaking mga companies. And of course, nag-start na kami kahapon yung short film namin, yung vertical movie. So, ibig sabihin, may malaking plano natin for the MKG Films. But with respect sa movie na to, ano title? Pangarap ng Entablado. Pangarap ng Entablado. So, ano yung aral? Is more of a hope. Kahit na talunan ka, may pag-asa. Ganun lang yan. Like, sino sa atin, hindi naman tayo palaging successful. Minsan, may mga failure sa buhay. But yung failure na yan will give you will educate you how to succeed, paano kayo tumayo. Kasi hindi, may mga panahon na ma-fail tayo, may mga challenges sa buhay. But yun ay temporary lang. Hindi yun ang definition kung sino kayo. Yun ang ibig sabihin ng pangarap ng entablado. Hindi yun kung failure ka. For example, failure kayo sa negosyo. Failure kayo sa buhay, failure kayo sa asawa ninyo, failure kayo sa karelasyon ninyo. Hindi ibig sabihin na yun ang buhay ninyo. Yun ang tinatawag na start pa lang yun. Paano kayo tumayo of your failure? Yun ang ibig sabihin dito. Like for example, itong naka-wheelchair, yung si babae, ano babae? Tinay po. Si Tinay. Si Tinay, may problema sa kanyang nanay, patay ng kanyang tatay. But ang nag-motivate sa kanya, isang PWD. So, ibig sabihin, kahit PWD ka, pwede kang mag-succeed, pwede kang maging sikat, pwede kang maging celebrity, like a good rapper, a good singer. Yun ang ibig sabihin dyan. So, in the near future, we are planning again another movie, yung MKG Films with Maya, and hindi lang movie. In fact, we are planning in the next 2 years, 50 movies ang gagawin namin. Wow! Hindi ito movies na ordinary yung movie na it is a vertical movie. 5,000 episodes. 5,000 episodes of the 50 movies. Yung gagawin namin. With a partnership ng mga malaking company, we are planning to sign pa by next week. Hindi ko pa pwedeng announce yan. But yun ang gagawin ng MKG Films. Of course, Maya, ang official natin na director. So, ang gagawin natin, this is a short film. So, ang gagawin natin next 2 years or next 3 years, vertical movie na ipalabas sa mga online. And hindi lang sa online na mga streaming, may mga yung 1-hour movie na. Full-length movie na ang gagawin po natin. So of course, hindi ko makaya to. This is my first time. Yung MKG is a first produced movie. But of course, may mga produced movies na tayo na ako mismo ang bida. Like for example, yung Pinoy Legal Minds. Ilang taon na yun? 15 years na yun. Doon nag-start ang MKG Films sa Legal Minds sa DCRH. Ako yung producer, ako din yung actor. SMNI, ginawa natin Pinoy Legal Minds. Ako yung producer, but of course, with the partnership ng SMNI, ako din yung actor. But ngayon, magbibigay tayo ng opportunity sa mga bagong mga artista. Although I'm not an actor, I'm more of a broadcaster na sinisimplify natin ang batas. Diba? You can check that online. Na yung page natin,
Almost 900,000 followers, but 10 million views per day yun. Nagbibigay tayo ng advice. Ito naman, nagbibigay ng pag-asa. Failure sa buhay, na disgrasya, na putol ng paa. Yung isa, may sakit. Poverty, sobrang hirap sa buhay. May pag-asa. So yung Pinoy Legal Minds, ang konsepto nun, nagbibigay tayo ng education sa mga kababayan natin sa batas. Wala yan sa ibang mga program, only the Pinoy Legal Minds na nag-simplify sa batas. If you read the law, kung pupunta kayo sa mga abogado, ang bayad sa abogado, 5,000, 15 minutes lang. But ang ginagawa natin, nilapit namin ang batas sa ordinaryong mga Pilipino. Ibig sabihin, education ang binigay ko natin. Same also ngayon, may program kami ni Derek Maya, the MKG Films, yung Pinoy Legal Minds Drama Special. Bakit drama special? Kasi baka na-pikon na sa pagmumukha ko. 18 years na kasi ako sa TV. 18 years na. So, bata pa ako, sleep pa. Ito ang partner ko nun eh. Ito, Terry, tayo ka dyan. Tayo ka. Yes, hello po sa inyo. 18 years ko ng partner ito. I've been in media for 18 years nagbibigay ng advice. So sa isip ko, baka na, anong tawag doon, nagsawa sa pagmumukha ko. So ginagawa ko, yung mga bata, mga artista, mga future actress, i-dramatize nila yung advice ko. For example, I will give advice about annulment of marriage. Doon tayo sumikat. 8 million views yung advice ko about annulment of marriage. Nandiyan sa YouTube yan, 8 million views. Ang gagawin po namin sa Pinoy Legal Minds Drama Special is i-dramatize natin. I-dramatize para mas simpleng maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino. Yun ang gagawin ng MKG Films. So the MKG Films, itong pangarap sa inang entablado, it is just a start. Umpisa pa lang to. And this will definitely will not be the end. Umpisa pa lang to. So, hopefully, ngayon, nag-start na kami, kahapon, nag-start na kami ng short film, vertical film, and full length naman yan. So, definitely, sana manalo itong pangarap ng entablado. 5, first movie, first project ng MKG Films. But 5 film festival ang nag-join ang MKG Films through the pangarap ng entablado. 5 na. Isang Philippines, 4 international. Ano yung international? India, Pakistan, Dubai, ano pa yung iba dyan? Ngayon, top 45 na. Nag-umpisa pa lang tayo. Hindi pa yan ginalingan ni Derek Maya. Hindi pa yan ginalingan niya. Wala pa sa tamang momentum. Hindi pa pinawisan. Bakit ko masabi hindi pinawisan? Yung unang artista, hindi sumipot the first one. Tapos wala ako. I was in Cebu yata no, speaker ako sa isang event, no, international event. So, walang training, walang basa sa script. 1 hour, 2 hours, dumating yung mga artista. O yun, sila yun, si Rani. O yun. So, ibig sabihin, hindi pa pinawisan si Maya, magaling na ang movie. Pagpagan naman si Maya. Yung mga cast, hindi pa yun pinawisan. Practice pa lang to. Ba't magaling na, maganda ng movie. How much more kung magtagal na ang MKG in partnership with the kapisana ng social media broadcaster ng Pilipinas and yung mga malalaking company. We are actually, bago itong MKG, nag-start na tayo sa movie production yung WPS, West Philippine Sea, in partnership yun ng Vivo One. Yung Vivo One, lumabas yun sa DCRH. That was last year. Naging artista nga ako nun eh. First, wala akong acting, wala akong talent sa acting. Naging artista ako for 1 day. Ang role ko, presidente ng China. West Philippine Sea. But ngayon,
our planning with Maya is mga magical, mga historical, mga love story, yun ang gagawin po natin. Vertical ang gagawin natin. So, yung mga cast, huwag kayong mawala ng pag-asa, hindi ito ang katapusan. Nag-umpisa pa lang ang MKG Films, nag-umpisa pa lang tayo. Sabi ko nga, hindi pa ito ginalingan ng mga cast. Hindi pa ito ginalingan ng production headed by Maya. But, maganda na ang film. How much more kung paghandaan po natin, may budget na malaki, may magandang production, sigurado ako, may best actor tayo, best actress, and best film ang susunod na project ng MKG Films. Yun na, top 45 na short film na tayo, shortlisted na ang pangarap ng Entablado. Yun, first movie pa lang yan ng MKG Films. Yun talaga ang negosyo, yun talaga ang mga activities. Umpisa, hindi pa masyadong pinaghandaan. But kahit hindi pinaghandaan, ang ganda na ng movie. Yun yan. Yun ang ibig ko sabihin. How much more kung paghandaan na may mataas na oras na preparation, may magandang mga casting, lalo na may partnership tayo ang MKG Films, gagawa tayo ng mag-train tayo ng mga future actors. May mga anong tawag doon? Artists. So, yun ang gagawin po natin. So, ibig sabihin, hindi mawalan ng trabaho ang mga cast. Bakit? Kasi ang MKG Films magbibigay ng opportunity sa mga bagong artista. Kasi sabi ko nga, nag-meeting kami kahapon, hindi ka artista kung may certificate ka galing sa mga, anong tawag doon, mga acting workshop. Hindi ako naniniwala na artista ka kung may certificate ka ni Mr. Ogie. Or may nakaperma ka sa Viva, nakaperma ka sa ABS-CBN or sa Sparkle. Ano Sparkle ba tawag? Yes po. Oh, hindi ka artista. Artista ka kung makita ka sa television. Yun ang gagawin ng MKG Films. So, hindi ako naniwala yung makita natin sa mga social media, sobrang sexy, sobrang ganda, sobrang pogi, ang likod Viva, nakaperma sa Kurkata, artista ka na, hindi ka artista. You're nothing. Same also kung nakaperma ka sa ABS-CBN, nakaperma ka sa GMA, you're nothing. Kung wala ka may pakita na film production na ikaw ay isang artista. Yun ang gagawin ng MKG Films. Lahat ng mga nag-umpisa mga artista, bibigyan po natin ng project. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa programang Buhay OFW ngayon. Bantayit Kasangga at syempre po sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ngayon po nandito pa rin po tayo no, sa first screening po ng MKG Production. And of course, nandito yung director na congratulations behind the scene pero very successful po. Okay po, pakilala niyo po yung sarili. Ayun, magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga nanonood at saka sumusuporta sa programang ito. Ako po si Jeremiah Palma, isa po akong indie filmmaker, director, video producer, and ako po yung founder po ng Maya Film Production. Of course, with the help of the MKG Film Production with Attorney Mark Tolino. Ayun. And tanungin ko lang kasi nasabi na nila iba, ano ang naging inspirasyon mo at napakaganda nitong yung ginawa na pangarap na entablado sa title pa lang ibang-iba na ang dating. Go ahead. Ayun, actually frustrated po ako, hip-hop dancer and rapper po. Yes. So, yung inspiration po dun sa paggawa ng stories, binis ko talaga siya sa experience ko. So, yung nangyari kasi sa story ng bida natin na babae na si Tinay, hindi niya may yung PWD po pala, na hindi niya mapagpatuloy yung dream niya dahil nga nabaldado siya or naka-aksidente siya. So parang tumigil na. Same as sa situation sa buhay ko na parang tumigil na ako. Pero nag-jump into filmmaking kasi ako. Tumigil yung pagkahilig ko sa pagsasayaw at pagiging rapper. Pero nandito ako ngayon sa filmmaking, parang ito yung nag-push sa akin. So yun yung nagbigay lakas sa akin na bawat tao na may kwento at ang gandang kwento na gusto kong palabas as
film. Yes. So, ibig sabihin, hindi naman ito yung unang ginawa. Alam ko, napakarami na ka ng successful na mga stories eh. Okay. Hindi na kita gaano istorbohin. Mukhang busy ka doon. Siguro, yun na lang mensahe mo para sa ating mga followers and viewers. Most especially po the OFW. And of course, sundalo siya. Kasi po tayo ay nasa program ng Boses ng Kawal Pilipino. Go ahead po. Ayun, ako nga pala sa mga OFW, naging OFW ako nice, from Saudi and Kuwait. Sobra alam kong hirap na dinadaan ng mga OFW, lalo sa homesick, na nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. Yes. And then sa Armed Force of the Philippines, Armed Forces Radio. Armed Force Radio, supportahan niyo po ang programang ito kasi alam ko marami kayong matutunan. Yes. Madidiscover dito ng mga balita na hindi niyo pa inaasahan. At saka syempre yung suporta nito sa mga kagaya namin na indie filmmakers. Yes. So maraming salamat po at sana supportahan niyo din ako sa mga upcoming ko pa mga projects. Salamat po. Yes, ang ating mga sundalo. Siyempre, yung pong pagbati sa kanila, yung mensahe. Go ahead. Ayun, sa mga sundalo po natin, maraming salamat po sa inyong serbisyo. Kami po ay, kayo po yung naging inspirasyon namin, kaya kami lumalaban din sa bawat buhay namin. So, maraming salamat po sa inyo at tuloy lang po ang laban. Yes, and of course, magkakaroon tayo ng part 2 bilang OFW at isang director. Yan ang gusto marinig ng ating mga kababayan. Ngayon, medyo ang time natin ay short lang. Anyway, see you in Dubai. Sana ano kasi nandun ako next year. Sure. That's my second home, Dubai. Okay, congratulations. Magandang, Good luck. thank you sa pagpunta. Alam ko may mga personal schedule talaga kayo ngayong araw, pero binigyan nyo ng oras at importansya yung pagpunta dito. Kay Atty. Mark Tolentino, una maraming salamat kasi kung wala siya, wala rin to. Sa totoo lang. Ayun. Tsaka maraming salamat din kay Ayesha at kay Sir Randy na bigay yung nung tinontak ko sila regarding dito sa role na to, hindi talaga sila nag-hesitate na tanggapin yung role para kay Ayesha. And then, nandito po yung anak ni Sir Rani, yung gumanap na PWD, and ano ang name ko? Si Charlie. Ayan. Si Sir Rani, sayang di siya nakapunta kasi may shoot siya ngayon ng ads. So, ayun, sabi na lang kay Sir Rani, sobrang maraming salamat sa pag-accept ng project. Just to share a backstory of the production, hindi po talaga si Sir Rani talaga yung gaganap na PWD. Yung gaganap ng, sino nga ba yan? Si Laser A, ang rapper na. Ang gaganap sana ng role na PWD, putol talaga yung paa. And then, yung story kasi nito, inspired talaga sa kanya. Isa siyang hip-hop rapper ng Cavite, naputol yung paa niya. So hindi na talaga na-pursue yung pangarap niya na mag-perform. Actually, mag-perform siya, pero hindi na tuloy-tuloy. So, inspired doon siya sa story. So, ginawa ko yung story doon sa kanya. And then, ang kasamang palad na hindi siya pumunta sa shooting din namin. So, masakit man tanggapin na hindi siya pumunta dahil sa rason niya. Pero dahil ni Sir Rani, tinawagan ko siya on that day, 2 hours na kami sa kanya, talagang on the go audition na talaga siya. Lagi siyang in character talaga. So thank you kay Sir Rani. Ayun. And then, syempre, sa production, sa cast, nandito rin yung ibang cast natin na gumanap. Sa production, dito mabubuo kung wala rin kayo, wala kayo sa tabi ko bumuo nito. So, yun, maraming salamat po sa pagpunta at sana na-appreciate nyo. So, yung film namin. Ayun. Sana makagawa pa kami ng marami kasama si Atty. Mark. Thank you so much, Atty. Mark. Bigyan naman natin isang masigabi palad. Guys, assigned po kami sa isang film festival internationally. So ito po ang Emirates Film Festival and Malmo Arab Film Festival and Dada Saheb Palke International Film Festival. So I hope na ma-shortlist ulit kami and
makapasok sa awarding ceremony? Yung sa Emirates sa Dubai po yun, Emirates Film Festival. By next year, hopefully makapasok kami sa Official entries. And then yung Malmoa po sa Arab naman siya, somewhere in Middle East din po siya, di ba? UAE, United Arab Emirates. Hindi, yung isa, yung Malmo Arab. So, Arab, Middle East din siya. And then yung Dadaspe is sa India po siya. Ayun. So, hopefully, maging official entry kami doon. So, actually, yung pinanood nyo kanina is extended version po siya ng edit ko. Yung in-entry namin sa Sorok, dahil 20 minutes lang yung maximum duration ng film. So, ang dami kong trim, ang dami kong kinat. So, ang hirap kasi yung momentum, yung emotion ng mga characters, yung mga kailangan mong magbawas. Para lang pumasok siya sa 20 minutes. Pero yung entry namin sa international, yun po yung extended version, which is yun yung napanood ko. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at Kasangga na mapapakinggan po sa DWWD 1134 kHz AM band. And of course, sa Armed Forces Radio, ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Ayan. Meron tayong dalawang beautiful ladies ngayon. At kasalukuyan po ay katatapos lang po ng first screening ng MKG Production na may title na Pangarap na Entablado. Yan. Sa title pa lang matindi na. Unahin natin introduce si Ma'am. Ma'am, introduce yourself, please. Hello po, ako po si Joy Estacio, ang social media and marketing manager ng MKG Films and Production, and also all around food production crew. So, I am currently working as assistant director din sa Pinoy Legal Minds. And yes, ang ating main character sa Pangarap na Entablado. Yes. Bati ka sa mga followers and viewers natin. Hi po, kamusta naman po kayo lahat? My name is Ayesha Garito po. I am one of the lead characters as Tinay po. Yes. Okay, unahin natin ang katanungan. Ito pong MKG Production, ito yung parang first movie nila, no? Yes, we call it movie, it's short, no? Short film movie. So, this is the first time po talaga na makapasok si MKG sa isang film festival. So, just to let you know po na unang pelikula ay nakapasok po agad sa film festival. So, bilang isang baguhan sa film industry, not really baguhan dahil may mga experience naman kami, but MKG Films and Production kasi is bagong film production. So, start up pa lang. So, it's a milestone for us na ma-shortlist ang Pangarap na Entablado sa Sorok Short Film Festival. Yes. Bali, ano yung naging role mo dito na very challenging para sa'yo? Ang pinaka-role kasi ako po ay nagtatrabaho sa likod ng camera. So, I am the talent coordinator. So, ako yung nag-aasikaso sa ating mga talents, and also, I am the production assistant that time. Wardrobe din, so for continuity ng ating mga actors and actresses. So, challenging kasi nga, syempre, I need to be flexible. Doing this 3 roles sa production, kailangan mo talagang mahabaan yung pasensya mo, and also yung maging resourceful ka din and versatile sa mga ginagawa mo. Yun lang naman. Yes, at ngayon pakinggan natin yung mismong artista na nandyan. Sabi nga, first time niya, no? Pati sa pag-acting, Okay, ano ba ang masasabi mo sa naging role mo dito sa movie na to? Since first time ko po, syempre, nahirapan din po ako since for a really short time period of paghahanda po. And I really enjoyed it po since first time ko nga po, and more experience din po siya sa akin. And I also love the character na binigay din po nila sa akin kasi it's really, napaka-connected din po niya sa akin since I also love performing din po. Yes, first time. Grabe, pero ang galing ng acting niya. Bali, anong screen name niya ron? Ayesha Garrido. We will launch her as Ayesha G. Yes, a G. Yes po, kasi MKG artist po siya. So, MKG Films and Production, magkakaroon din po kami ng isang talent management arm. So, I am the one who is handling
the talent. So, yun po. Abangan nyo na lang po yung magiging launching po namin very, very soon once nakapag-contract signing na po ang ating mga talents. Ayun. So, ibig sabihin, naghahanap talaga kayo ng mga bago talaga na walang experience. So, yung mga viewers natin na medyo may pangarap na maging katulad ni Miss Ayesha, paano sila makaka-join o magkakaroon ng interview? Hello po. Yan po ay isang magandang katanungan po, Ma'am Terry. So, ang MKG Films and Production ay magkakaroon ng isang workshop. So, ang workshop po na yon is magkakaroon po siya ng sessions, number of session na kailangan kumpletuhin. So, as long as papasa mo ang mga given workshop, so you will be an MKG artist. So, ipopost po namin yung details sa mga aming official social media pages. Lalo na sa Facebook kasi kami ay active sa Facebook. So, ako po ang social media manager. So, ako po ang sasagot sa inyong mga katanungan. Ayun, so mayroong pagkakataon yung mga nangangarap na maging artista na katulad ni Mama, no? Okay, hingan ko na lang po kayo ng mensahe po. Tayo po yung napapanood ng mga OFW at syempre po ang ating mga sundalo. Ang iyong mensahe para sa kanila. Ang mensahe ko lang po sa ating mga viewers, sa lahat po ng mga nangangarap maging artista, so ang MKG Films and Production ay handa pong tumulong sa inyong mga pangarap. So kindly contact us sa aming official Facebook page, follow us, so we can post the details ng aming mga upcoming workshop at maging isa sa aming MKG artists. Yes, and of course yung ating mga bayani, ang ating mga sundalo, tayo po ay nasa Boses ng Kawal Filipino Radio Station. Yes po, sa ating mga mahal na sundalo, maraming salamat po sa inyong serbisyo sa ating bansa. Isa po kayong pinararangal ng bansang Pilipinas. At ang katulad ko na isang mamamayang Pilipino, maraming salamat po. Yes, and of course, ang ating star, Miss Ayesha G, ang iyong mensahe sa ating mga OFW. Hello po, I just want to say na maraming salamat po sa serbisyo and also the sacrifice na ginagawa niyo po sa mapalayo po sa pamilya, kahit na mahirap po. Alam po namin na ginagawa niyo po yun para po mas mapabuti po ang iyong pamilya. And really appreciate po, and again po dun po sa mga may gusto po sa mga may pangarap po ng maging artista. Yes. If you're really passionate about it, yun po talaga yung i-achieve mong goal. Yun po. Yes, thank you so much po sa dalawang pretty ladies. Good luck po sa inyo. At nga pala, no, alam ko meron kayong magiging show sa Dubai. Antabayanan po yan ng ating mga OFWs na nasa Dubai. Ang ating pangarap na entablado ay kasali po sa isang film festival sa Dubai. Yes. So, we will announce po at sana po pagdasal niyo po kami na ma-shortlist ang aming film para po mapalabas po siya sa Dubai. Yes. Maraming salamat po. Congratulations. Sa Thank you. after po mapanood yung film, Happy, emotional. I am very thankful po na nakasama po ako dito sa film, and very thankful din po ako na grab ko po yung opportunity na ito. And also thank you po kay attorney. Hi everyone, my name is Jeremiah Palma. I'm the filmmaker director of Pangarap na Entablado. Inaanyayahan po namin kayo na manood ng aming free screening ng short film namin na Pangarap na Entablado ngayon November 20, 4 p.m. to 5 p.m. Limited slots lang po ito, so kaya first come, first serve. Para sa mas exciting, meron po tayong People's Choice Award. Paano bumoto? Madali lang. All you need to do is react. Yes, react lang po sa aming poster at official trailer na makikita po sa Facebook page, TikTok account at Instagram ng Sorok Short Film Festival and Sorok Uni Foundation. So every reaction counts as one vote. Meron din tayong donation voting system. Kung gusto nyong mas supportahan pa ang aming film, bawat donation ay counted as votes. Nasa comment section po kung yung donation links. And yung mga mechanics ilalagay ko na rin po sa comment section. Tara na, supportahan natin ang Filipino indie films, support dreamers, and support Pangarap na Entablado. Kita-kits sa screening. Thank you po.